Hello guys, another FB live video uploaded dated December 11, 2023. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing and hit the like, share, and comment po. Ganon din ang notification bell para ma-notify kapag may bagong videos akong gagawin. By the grace of God, everyday po tayo nag-upload ng videos galing po sa katotohanan mula sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon, tayo po ay napagkatiwalaan ng Diyos upang maghayag ng kanyang mga salita. At ganun din po, nag-upload ako ng mga videos galing sa PMCC Portwatch, mga music galing po sa PMCC Portwatch, and especially po sa aking everyday na simultaneous live FB and YouTube po para sa second coming po ng ating Panginoon. Guys, patuloy niyo po akong suportuhan and God bless po sa lahat. To God be all the glory. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to the deep, and the light to live inspire them today. Oh, may all who come behind us find us faithful. Guys, magandang hapon. Ayan, madali ang live po tayo. Sayang yung ano natin ay matapos ngayon yung aking data ngayong Monday, yung pong nasa yung smart ko. So, gamitin natin para sa para po sa Panginoon. Saka sa firma. Ayan, less than ano na lang kasi. So, saglit lang po. Mag-share lang po ako sa inyo. Purin po ang Panginoon. So, guys, ganun pa rin. Permax po ulit. Hindi unana tayo. Dahil, tawag dito, bago ko makalimutan talaga, ako po ay masaya sa Permax. Yun lang po. At saka, ang gusto lang talaga natin yung makatulong nga. So, sa mga, mga nahihirapan po, tulungan natin, guys. Baka makatulong po ang Permax po sa kanila. Ayan po, dahil ako sa biyaya ng Diyos, sabi ko nga po, pag may sinampalatayaan ako, alam ko, bigay rin ng Panginoon dahil pinag-pray nga po natin na mahal na Presbyter Elias sa Palangka at pinanampalatayan natin, guys. So, tulungan natin yung mga may karamdaman po. Bagamat sabi ko nga, disclaimer, para po pampaganda yan, okay? So, pag gumaling na ako, saka na natin gagamitin. Maraming products kasi yung RF3 World po. Although may nga lang, kumbaga para mga glitches sa RF3 World, so, hindi yan mawawala talaga sa MLM. Yan po yung asikasuhin natin. Yung kinakalungkot ko talaga sa ibang, sa mga gantong mga business. Tsaka ang kasi, may rin, parang kalakip din yung iba talaga pag yung may takot sa Panginoon ba. May mga ganun. Pag yung parang sama-sama ba, lakip-lakip, mas maganda yung kinahantungan, di ba? So, pero hindi ko na i-discuss po dito yung mga gano'n, yung mga flows ba. Yun po. So, recommended ko pa rin po yung Permax po. Sa mga, may para naman, kasi yung itong niload ko na to is para talaga sa pagla-live po, sabit-sabit lang po yung Permax. Yan, pero talaga para sa mag-share po ng kung ano pwede natin i-share kasi nga, alam natin na malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon, malapit na ang katapusan. Biyaya po, naka-church tayo kahapon, pero hindi tayo nakapagdala ng kaluluwa, yun po. So, natin yan, kasi talagang alam natin, hindi madaling magdala ng kaluluwa sa Panginoon, at saka maraming daya ng kaaway, at saka hindi kasi nila naiintindihan. Diba po, na isa pong, kagaya ng post ko, isang privilege ang ikaw ang maakay, 'di ba? Dahil kaligtasan 'yan eh. 'Yun po. So hindi pa nila pabayaan natin sa Panginoon. Basta tayo po ang
sa akin lagi kong ano, basta ako Lord gumagawa. Yun po yung ano, I mean, hindi ka tinawag para tumunga nga, 'di ba? So, kung ano, syempre nalulungkot ka kasi para sa kanila yun eh, sayang eh, 'di ba? Pero bayaan natin, sabi nga, do your best and God will do the rest. Yun po. So, purihin po Panginoon. So, biyaya nga po ng Panginoon. Tayo nga po dati nasa dito sa Pangasinan. Ako, nakalimutan ko na naman. Yung sa lokal ng Santa Barbara po, yan. Pero to connect na lang po yung sabihin ko. Na ano, na talagang sasabihin mo po na ako nga kasi habang ako ay nasa church, pero ngayon kasi wala na, kumbaga parang na, ano na lang, yung before, yun po, yan, na inaano rin natin, yung kumbaga tinitingnan natin yung church, yung mga tao sa church, ganyan po, kumbaga hindi tayo ano, yung nanguusig na, hindi ko alam ang term doon po, pero basta tayo po ay, yun po, hindi ko alam ang salita talaga, yun po. So, purihin po ang Panginoon, nang tayo nga po ay nalipat from Santa Barbara, kasi guys, talagang sobrang layo ng Santa Barbara dito po sa Kalasyaw. So, ang maisip po doon talaga, yung mga manggagawa po, talaga yan po ay dapat natin sundin na yung mga pastor, ang mga elder, lalo na po mga pastor, di ba, mga bishops, ganyan po, dahil yan po talaga tinawag po ng Panginoon, may espiritu po ng Diyos yan. Dahil nga nung ako ay nandoon, sobrang layo ng Santa Barbara, 'di ba? Tas nalipat ako sa Kalasyaw. Yun po ay tawag dito, maganda rin na pa-practice yung bibig ko sa pagsasalita para po tayo mas ano pa sa paggaling niyo po. So, yung nga na na mahal na Pastor Waldy na dito ako sa sa Kalasyaw nga, biyaya na pa ko 'di ba, nag-start tayo online ganyan. At sabi na mahal na Pastor din, ba't di ka kaya umattend ng, yun siya, yung physical, tama ba yun? Pero sa baba ka lang. So, biyaya ng Diyos, di ba, na tayo, yun nga, kumbaga nakakadalo na ng pero sa baba, yun po. Purihin po ang Panginoon dahil nga, kumbaga yung mga nila, desisyon, guys, di ba? From the start pa lang sa Dubai, kumbaga nakita ko doon, kasi tinitingnan ko rin yung mga decision po ng mga mahal na Bishop Aldrin, mahal na Presbyter Elias sa Palangka, pag sila naglalagay po ng baka ikakat-kat-kat na dahil po nagmamadali gawa, kung ano lang yung abutin ng aking data, pag ako po nawala, ayun siya, so ibig sabihin natapos na po yung aking, at siguro balik tayo ng mag-load uli ako. Meron pa naman po ako, kaya nga lang baka gumawa ang kaaway dito po sa ating router. So, ginamit ko lang po itong ngayon yung aking 7 days po na unlimited po. So, nakita ko doon sa Malang Bishop Aldrin, pag naglalagay po sila ng manggagawa sa isang lokal, alam mo yung yung mga nilalagay nila manggagawa, talagang kumbaga pinag-pray syempre. At saka, yun ay talagang galing sa Panginoon, yung mga desisyon nila. Kaya po ako, kumbaga yung wisdom nga ng Panginoon, binibigay po sa mga sent ones sa pag-appoint nila ng manggagawa, 'di ba? Na etong na to, dito to kay ganyan. Pero minsan pumapalpak pa rin kasi nga yung manggagawang nilagay, pwede nating sabihin na hindi naging tapat, kinulang ang pananampalataya, at saka hindi naging prayerful po. So, yung mga bagay na yun na hindi tayo nagtatagumpay. Pero, kumbaga ang bottom line, ko yung bibig ko. Ang bottom line, talagang yung nga ina-appoint po ng mga sent ones, ay talagang pinag-pray. Yun po. At pag sakali nga pumalpak, yun ay dahil na lang sa nilagay na manggagawa na kumbaga, ayun nga, sabi ko, talaga kailangan yung maging prayerful ka, kailangan maging tapat ka. Kasi, syempre, pag magmamahala ka na isang lokal, di ba? Malaking pagkakatiwala. Pag di mo napalaki, kasi maraming manggagawa talaga napalaki nila yung kanilang mga lokal. Pag di mo napalaki, kinulang sa panalangin. O kaya kinulang sa pananampalataya, di ba?
o kaya kinulong sa pagtatapat. So, yun po. So, syempre, hindi na rin problema ng mga nag-appoint, although, pinapag-pray nila yan, di ba? Kaya lang, pag talagang yung daya ng kaaway gumawa. So, yun yung mahirap, di ba? Yun po. Marami kasing daya ng kaaway, guys, di ba? At ito, ano ko po, kasi, ito hindi ko na may, nung ako ay nung ako ay nasa, bago pa pala ako ma-stroke, ganyan. Merong isang kaibigan ko sa Dubai, hindi ko alam, sabi ko kung nakakaintindi siya ng Word of God. Kasi yung tao na yon, tuwing ako ay nandun sa bahay, yung sa, di ba sa Dubai, mga sharing. Pag nandun ako, laging sobra akong asikaso. Yan po. Ako naman, lang, yung pangkaraniwang pong yung member. Yan po. 'Di ba? So, kumbaga sobrang kong appreciated din talaga yung ginawa niya sa pag ako pupunta. Sabi niya, yung asikaso ka, be, kumain ka na ba, be? Hindi naman ako nagre-request ng pagluto niya ako o hingi ba ako kasi hindi naman dahil lang naman talaga ako kumain talaga. At syempre, naiya ka rin, maka-store po ka, 'di ba? At saka yung tao na yon, pagka yung kaya sabi ko, tupa yun ng Diyos. Kaya lang, kailangan lang talagang, hindi ko pa nga nami-message pala, pero nawagan ako eh. Diba? Pag lagi naman nagsasabi, yung sa dako ng Dubai, ganyan. Pag nagsishare ako sa kanya ng Word of God din, mga link, may time doon na, sabi ko, pinanood mo ba yung link? Oo, eto nanonood kami kasama yung mga pinsan ko. Tapos, nung ako'y lumabas mula sa ospital, ang natatandaan ko, siya yung una nagbigay ng 100 dirhams sa akin. Siyempre, nabedridden ako nun, so sinabi lang ng kapatid ko. Kaya sabi ko, tupa to ng Diyos. Yan. So, pero yan nga, natin natupa siya, siguro kailangan balik-balikan, sayang naman, kaluluwa yan, di ba po? So, at ang mahirap lang talaga madaya ng kaaway. Maraming, di ba sabi na mahal na Bishop Jonathan po, DEM, dugtog ko na lang yon na talaga sa Dubai, maraming daya. Ang gusto mo kasi yung pagyaman. Dahil marami talagang daya doon. Kaya nga marami nagdudubay di ba? So, yun po. At saka marami pa kasing sa akin doon. Na pinapag-pray ko rin po na yung ako ay bedridden nga. Ate, kakain ka ng almusal. Nako, maiyak pa ako. Matatapos na yung load ko. Yan po. So, okay, kalma. Yan po. Sana sila po ay, yun nga, magpakita na lang sa panaginip po ang Panginoon sa kanila. Dahil, love na love ko sila, guys. Ay, kalma. Ayan. Mali sinasabi ko, wala sa schedule yung pag-iyak. Dahil di ko naman ini-schedule po yung pag-iyak. Talagang iyakat po ako. Anyways, yun po. So, ayan, sana nga po ay dalawin sila sa panaginip, guys, diba? At saka, nagmamadali ako kasi para pag naputol ako, nasabi ko na yung gusto ko sabihin. At may nagtanong sa akin, guys, na ate, patatawarin ba kami ng Diyos sa kalagayan namin? Pagka kami lumapit sa Panginoon. Ang sabi ko kasi po, sila ay nasa kalagayang mali. Okay po. So, ang sagot ko naman sa kanila, bakit ba hindi? Basta ba lalapit kayo, 'di ba? Ang Panginoon mapagpatawad. Mahabagin. Ano pa ba? Lahat na 'di ba? So, sabi ko, kung nandiyan ka sa kalagayan na 'yan, kasi nadatnang ka na mali yung kalagayan mo, 'di ba? Na hindi ko na-expand yung mali, guys. Alam na natin yung mga mali at wala sa Biblia. Yun po. So, sabi ko, ang Diyos na lang ang tutulong sa'yo magtama niyang mali. Kasi nasa mali ka na eh. Hindi mo naman magagawa ng sa sarili mo lang, di ba? Kaya, hihingi mo yung tulong ng Diyos. Yan. So, at saka kasi ngayon marami ng paraan. Nasa maling relasyon, yung nga sabi natin, identity crisis, 'di ba? Tutulungan ka ng Diyos. Yun po. So, hindi na natin expand po yan. So, yun. Basta lumapit ka nga lang
kahit anong kalagayan mo, sa nakikinig ka ngayon, kahit anong kalagayan mo, lapit ka lang sa Panginoon. At sigurado tutulungan ka. So, yun nga po nasabi ko na yung mga sent ones ng Panginoon talaga. Yan ay kasama kumbaga, kinakasiyahan ng Panginoon. Kumbaga, hindi ka na parang, yung ngayon, sabi ko yung post ko, hindi ka na magda-doubt sa church dahil ang dami ng patotoo, ang dami ng, ano ba yun? Signs? O, hindi, ang dami ng, ang dami sa mga mama na kasama natin, fourth watcher. 'Di ba? Hindi ka na kasi ako talaga before, siguro mga first 3 years, ganyan po. Minamatyagan ko pa yung church. Hindi kasi nga, nakatingin ka sa tao. So, dapat nga, look at to Jesus. 'Di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Ayan. At saka, yan nga, yung malasugong apostol, nakita natin kung gaano siya katapat. Yan. Kaya guys, ako po ay, eto na, darating na ako sa last. At may isa pa pong eto. Pero ito ay may kaugnayan sa paiksiin ko to para pag natapos ako, nasabi ko na yung gusto ko sabihin po. Yung sa parable of the sower, tsaka isama natin yung parable of the sower muna. Yan po, 'di ba? Alam natin. So guys, kayo na lang po ang magbasa dito sa Mateo 13:3-9, yung parable of the sower, 'di ba? Tayo po ay nagsasalita dito kasi sa mga klase ko, kaibigan ko, kakilala ko, hindi ko kakilala, ganyan po. So, yung parable of the sower, kayo na magbasa at ako hinahabol na naman. Hindi kasi biglaan, nagmamadali ako dahil, matatapos na pala. Yun po. So, at kahapon talaga nagtulog. Sa mga katawan ko, guys. Lumalaban tayo sa ating karamdaman. Yun po. So, sana po, hindi po nga po ako nagsasalita dito sabi ko nga nang wala lang. Ito po ay hindi ako nagsasalita at natutuwa lang po kayo sa akin. Yan po. So, daig ng maagap ang masibag, sabi sa kasabihan, di ba? Ako baga narinig mo ko, ikaw ay may ginawa. Hindi yung natuwa ka lang dahil nagsasalita ako, nakakapagsalita ako ng ganito. Tapos natuwa ka after, nanood ka na ng Korean novela, o kaya kung nanood ka kung anong sikat na panonoorin, di ba? So, yung nga, sabi ko, yung mga may ginawa, may wisdom. Yan po, di ba? At saka sana nga yung parable of the sower, hindi lang ito ay, kumbaga ikaw po ay ikaw yung mong nakinig yung kumbaga nasika ng binhi kasi nga yung binhi, di ba? Yun po yung word of God. Yan. Ikaw yung kumbaga nasika na nakinig na na may mabuting puso. Pasunurin. Yan po, faithful, di ba? Kaya ikaw idadat ng Panginoon. Yan po, hanggang sa muling niyang pagbabalik. At dagdag natin dyan, talagang nagmamadali ako, lalo tuloy ko napapagod. Yun po, hinga. Yung sa parable ng mga birhen, di ba, 10 birhen. Yan po. So, tayo kasi nga, tagal lang pinag-antay eh. Di ba? Sa pag-aantay mo, nakatulog ka. Nakatulog ka. Yan siya, nadaya ka ng kaaway. Yung, kumbaga, meron dong sana maalala ko yun po na maningas ka lang sa yung, kumbaga, ikaw yung mananampalatayang, hindi, basta yung maningas ka lang sa umpisa, napagod, ganyan. Tapos, parang yung paglilikod mo, naging yung, malamig na tubig, mga ganyan, di ba? Guys, hindi ko na yung kakamadali. Okay po. So, alam na natin yan sa mga mananampalataya, ha? So, purihin po ang Panginoon. Yan, ang hirap na nagmamadali. Dahil sa load, yan siya. Hindi, meron pa naman po ako. Pero syempre, humingi din tayo sa Panginoon ng karunungan, di ba? Kasi, pag ako naman na nagla-live, sinasabi ko na sa lahat, yun po.
So, ikaw, kung ikaw ay, yun nga, ikaw ay, daig na maagap ang masiba, pinaano ko nalang, ikaw ay maagap. Yan siya. Gagawin mo yung tama. 'Di ba? Punta ka na, sabi ko sa iyo, merong eto na, Port Watch, PMCC Port Watch, huwag ka na maghanap ng iba. Okay? Tawag dito kasi meron 'di ba sa Bible, marami ang manlililang, marami ang magpapanggap na Kristo. So, huwag ka na makinig doon. Yan siya. Ako rin po, Panginoon. Sabi ko nga, may mga naka-flash yung reward, Live TV Asia, ganyan, di ba, Prayer Power, ano pa, The Word Today, Live TV Moments, ganyan. Mag-ano ka lang, sinabi ko rin, type mo sa napapagod ako. Type mo sa sa Facebook, yan. Sa yung lokal. Magmadali ka na, yan. At huwag kang matuwa na nahirapan ako magsalita. Okay po, rin po, Panginoon. Nagjo-joke lang ako, guys. Yan. So, kasi nga, yan, di ba, parable of the 10 virgins na tayo, guys, sa Mateo 25, 1-13. Di ba, yung parable of the 10 virgins, yung may 10 birhen na may dalang ilawan, ganyan po. Tapos yung 5, matatalino, nagdala sila ng extra na yung yung oil. Yan siya, para pag namatay yung nila, meron pa rin sila, di ba? Ano ba yung sa oil, yung sa Tagalog? Hindi ko na yan, kayo na yan. Yun namang yung 5 naman, nangingi, tas wala, di ba? Basa. Basa yun na, nagkabulol-bulol na. Yun po. At yun nga, nakatulog pa. Di ba? Ang sinasabi ko, guys, baka tayo ay maiwanan po sa rapture. Yan siya. So, ako nung last time, ang ng mahal na biyaya po sa mga pastor, sa mga manggagawa. Sabi ng mahal na Pastor Lynn, kasi nga hindi ako makakadalo. Dahil ako nga ay masamang katawan. Sabi niya, mag-communion ka na lang dyan sa bahay po. So, ang ginawa ko, syempre, napakahalaga ng banal na hapunan. Kasi baka mamaya nga, bigla dumating ang Panginoon, maganda, nasa gawain tayo, di ba? Ako po ay nag-online, yan po. At kung hindi naman ako nag-online, yung kunyari ang online lang, alam naman ng Panginoon yun na po. Kaya nga hindi natin madadaya ang Panginoon. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Sabi nga ng mahal na Pastor Lynn, bili ka na lang. So, bumili ako. Yan. Bakit nga? Kasi syempre, baka mamaya, hindi nga alam ko kailan darating sabi ko, mag-online ako. Tapos ako ng online, di ba? Kaya bumili rin ako yung Skyflakes. Kasi yun lang yung, wala naman ako mabibilang bread dito, di ba? So, bili tayo ng Skyflakes tsaka yung grape juice po. So, yun po. Yun nga, sa parable ng ng 10 virgins, guys. Kaya ka nga tayo ay madadiling gising, watch and pray. Dahil po, ako nga sabi ko, sa totoo lang, hindi ka talaga makakatahimik Yan po, buti na lang, maingay ako talaga. Purihin po, Panginoon. So, yung mga natin, di ba, sa lahat na nakikita natin, yung nga sabi ko, wag na tayo magbulag-bulagan. Yan, kung ikaw ay matalinong, ano ba tawag dito? Matalino, or ano ba yung sabi ko na, yun nga, ikaw ay nasikan, ikaw ay kumbaga, ikaw yung binhi, nasik sa, kumbaga yung binhi, yung word of God, na nagkakabali-balintong natuloy. Ikaw yung nakinig, diba, na may tapat na puso. Yan siya. Ito yung pakikinig mo ngayon. Kung ikaw nakinig sa akin, hindi ka lang nagtawa, ganyan. Syempre, maliligtas ka, di ba? Kasi may ginawa ka. So, sa nakakita natin, alam mo guys, may lang ako sa inyo. Isa lang yung kinadurog ng puso. Marami, syempre. Pero ang hirap talaga na walang word of God. Paano kaya pag walang Bible? Wala nangangaral nga, di ba? Di ba merong bata na na yung tumalon mula sa 8th floor na pagkalitan ng teacher. Yan po.
actually, maraming hindi tayo magja-judge kung bakit ginawa niya yun. Pero, sabi mo mang, kumbaga, may mga ano talaga, may kamalian, sino, kung kanino yung kamalian, hindi na natin questioning kasi wala na yung bata eh, 'di ba? Ang point ko lang is yung iba talaga nagagawa ng word of God. Yan. Sa amin, sa ating mga mananampalataya na nakinig till now, na ako nga sa totoo lang yung mga kapatid na 50 years na sa church, sa totoo lang na till now nandyan pa. Ako po ay saludo po sa inyo. God bless po sa inyo dahil po, di mo sisisihin sila na napagod. Ay, ito pala, may napanood ako na reels. Nakakaramdam ka ng pagod. Totoo talaga yun. Ako nga sa sarili ko, talagang di ba, nakakapagod. Pero ngayon ka pa ba mapapagod kung kailan darating na Panginoon at saka, nakakatakot maiiwan. Huwag ka na mapagod, pilitin mo, sabi ng mga lingkod, di ba? Kahit gumapang ka pa, di ba? Kaya nga po, tayo ay, kahit hirap na hirap, hinapo na ako magsalita. Hindi kasi, kailangan pa na maraming firma. Sinabi ko sa'yo, mag-type ka, nasa ng lokal, kung saan ka malapit, gawin mo na yung pinapagawa. Di ba? Sa'yo. O, hindi ka maniwala sa akin, Eddie. Ayun po. Bahala ka na. Bahala ka na. Tayo dito gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya po, kumbaga, ikaw ay basahin mo na lang yung parable of the sower. Diba? Ganyan. So, hindi tayo dito ay nagsasalita para lang mapagod. Yan po. Kaya po tayo tinawag para po may gawin. Kung paano ka naligtas, ganun din yun po. At dun sa mga ibang ini-invite natin, nakakalungkot talaga pag kaya sabi ko ay sana mapanaginipan na lang nila ang Panginoon na talaga ginigising sila at tara na magpaano ka na, di ba, makatanggap ka ng kaligtasan. Hindi ko na isa-isahin, di ba, na makinig ka ng salita ng Diyos, sumampalataya ka, magsisi ka, magpabautismo ka. Yan. At paulit-ulit na baka matapos tong load ko. Yun po rin po, Panginoon, guys. Yan. So, kung ikaw yung maagap, ay ba'y may ginawa ka na ngayon. Hindi ka lang sa akin, kumbaga, nag-heart dyan, ganyan. Ginawa mo na yung, ginawa mo na yung tamang dapat gawa. Tama, dapat parang para-pero lang yun, di ba? So, purihin po ang Panginoon. Ako po ay sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po tayo ay nilagay po sa tunay na paglilingkod. So, happy rapture, guys. Yun po, yan, and Merry Christmas po in advance. Tayo po ay naghahanda rin siyempre sa rapture. Ano ba paghahanda natin? Hindi nagsishare tayo ng Word of God. Kung ano man yung, kumaga sa mga material po, kung ano yung meron tayo rito na pwede i-share, ginagawa po natin. Dahil, ano pa ba gagawin po, diba? So, kung meron ka sobra, share mo, pengi naman. Yun po, purihin po, Panginoon. God bless po sa inyong lahat, guys. Yun pong pagka pala, yung isipin natin, pag ang nagdala ng salita ng Diyos, yung mga sikat, mahirap talaga. Bakit? Kasi, iwiway mo ba yan pag sikat ka, hindi mo talaga, yun nga, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon, ang pera, o kayong kasikatan versus ang Panginoon. Diba? Ang pipiliin mo, paano na lang yan? Tawag dito, Lord, magdadala ko ng Word of God, may mga basher pa ako, may mga fans, diba? Ang hirap. Kaya talagang, sasabihin mo ang Diyos, matalino talaga no? Yun po, na wala ka talagang alam niya talaga yung ginagawa niya. Kaya hindi mo talagang mga nag-question, sabi nga daw, lalo na yung mga tumalikod sa faith, sa church. Yan yung mga naggalit sa Panginoon, nagtampo sa Panginoon. Yun po.
Kaya tayo guys, ako isa pa ha, dagdag ko dyan. Tayo po ay napagalitan din ng mga lingkod. At konting-konti, meron tayong, ako nga, nangatwira pa nga po ako. Yun po. So, ba talaga, no? Hindi, nangatwiran po tayo dahil po alam natin na talagang meron tayo ipapangatwiran. Yun po. Dahil alam natin sa puso natin na yung kung ano yung bintang, hindi naman talaga totoo, di ba? Purihin po ang Panginoon. So, pag tayo niyan, pag pinapagalitan tayo, sunod lang. Yan siya. So, wag na tayo wag na tayong yun nga, kunyari sa kapinadala, sunod lang. Na para, kasi maganda yung sumusunod eh. Diba, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga sent ones po ng Panginoon, dahil ayaw talaga ng Panginoon na na masuwayin. Yan po, so purihin po ang Panginoon. Kaya nga, ako talaga, sobra akong, nagpapasalamat dahil tayo, till now, nasa church nga, dahil sabi ko, ang prayer ko talaga sa Panginoon, Lord, wag mo akong tatagali sa church. Yan. Kaya, lahat gagawin ko. O kaya nga lahat ginagawa, kahit hirap magsalita, tayo po ay, nagsasalita po nagsishare po ng Word of God, purihin po Panginoon, dahil ayaw nating yung sinabi natin yung tayo nga ay may mga revelation ng Panginoon na baka mamaya pitikin na naman tayo eh. So, sunod lang. Yan po, kaya nga ito kahit diba, matatapos yung load natin, dito po natin yan kasi nga, ito naman talaga yung reason. Bakit po ako may router na and nag-load pa ako ng extra para sa ko. Dahil ito nga yung malakas yang sa mobile. Yan po, purihin po Panginoon. At pa guys. So, yan, kaya hindi po tayo nagagawa na sa mga dyan, lalo na port watcher. So, alam ko, mahirap talaga. Meron na napanood sa reel. Yan, so, lang po, sabi nga, di ba, kahit gumapang tayo, patuloy lang, maraming, yung mga natin, pinapatotohanan, inaakay, hindi ba maakay? Ayun nga, do your best and God will do the rest. Sabihin mo na lang sa Panginoon, Lord, hirap na ako. Sila, bahala ka na kung sila ay talagang tupa. Sila ay talagang madadala sa kulungan po ng Panginoon. Pero pag sila ay kambing, sorry na lang. Yun po, bagamat talaga gusto natin, pero hindi natin hawak eh. 'Di ba? Kaya nga hirap mag-akay. Yan. Pero biyaya talaga pag naakay mo tupa, ang bilis, kaya ngayon yung mga ko yung naiwanan ngayon sa dako ng Dubai, yan siya at mga kanilang family, alam ko, may iba pa doon, hindi pa nila naakay. Yan po, biyaya ng Diyos, talaga wala ko ka-effort sa mga yan. Si Brother Rene ay, sa ko ba naakay yan sa lang, sa medical mission. Yan po, dire-diretso, ayan, till now, ay siya parang 5 years na. Purihin po Panginoon, Sister Maricel, ang kanyang asawa, ganun lang din. Biyaya kasi yun galing sa sa isang born again. At hindi siya nagdalawang isip nung siya ay mabaptisim uli. Kasi nga, di ba, wala naman sa Bible na, nabaptize na ako, ayoko na mabaptize. Bakit ba? Saglit lang naman yan. Biyaya nga sa'yo, mabaptize ka sa tunay na pananampalataya. Di ba? So siya, hindi siya nagtanong, sis, nabaptize na ako, hindi. Sige lang, nagpahugas siya. Diba? Purihin po ang Panginoon. At ayun nga, sila ay, eto nga, nagkaraang nung sa Surigao, yung nagkaroon ng lindol, iningatan po sila buong sambayanan nila. Kasi nga, pag ikaw naglilikod sa Panginoon, buong sambayanan mo ingatan. Diba? Parang damay na sila. Yan, pinagpala ka, pagpapalain din sila. Yan, so kaya sabi ko sa kapatid na Rene, bagamat ang kapatid na Sister Maricel, di ko alam taga dun din. Malilimot din tayo eh. So, pagod guys. Yun, sabi ko, bro, wag ka na mag-alala. Bahala ng Panginoon, gumawa ka lang.
gawa ka lang bala na si Lord sa kanila. At biyaya po ng Diyos talaga ay, yun nga, iningatan sila. Di ba? Kasi ako nga, sabi ko, paulit-ulit lang din, sa Dubai, hindi pa ako dumadating ng Dubai. Dito pala sa Pilipinas, ilang beses na ako talagang day ko po yung busa na dapat wala na ako. Pero pag tupa ka nga, alam ng Diyos kung sakang, kumbaga na ano kanya, tupa kanya, ay talaga ingatan ka mula birth kasi nga, kilala tayo mula babe, ay di pa tayo sinisilang. Yun po. Kaya, alam niya na gagamitin niya ako ngayon, iningatan niya ako, biyaya po, purin po ang Panginoon. Yun po, kaya kahit up to the last, matetepok na ako, yun po, salamat po sa Panginoon, baka maiyak pa ako uli. Thank you Lord talaga. Ako ay, yan po, hirap man magsalita, may sakit pa. Pero importante po tayo po ay, iniligtas po ng Panginoon kasi nga, 'di ba? Pag tayo narapnan na yung nga buhay po sa rapture, 'di ba? Biyaya po. At ikaw naman hindi ka nanadat ng buhay. Syempre ikaw ay sumampalataya, nagsisi, kasama ka pa rin, 'di ba? Sa magkakaroon ng eternal life, 'di ba po? At yun, purin po ang Panginoon. Ako'y talagang lagi ko sinasabi sa aking testimony sa dako ng Dubai. Pag ako'y tumatayo doon, lagi ko sinasabi na, yun ang lagi ko sinasabi, ako po ay nagpapasalamat, ako po ay naibilang po sa Port Watch. Yun po rin po ang Panginoon. Dahil talagang, pero noon hindi pa, yung kumbaga, hindi pa ako ganun yung mga after na, may mga yung pagsusuri sa church, dinilinan ko pa, na bakit may mali-mali, ganyan. Hanggang sa, yan nga, habang tayo tumatagal po ay lalong yung revelation ng Panginoon. Tsaka kasi nga, meron ka espiritu ng Diyos. Yun po, di ba? So, binigyan ka ng wisdom. Yan. Kaya nga, di ba, sabi nga yung mga bakit parable, para sa mga, yung mga may nakinig, at tawag dito, ako sa mga nakakita, sa mga tumitingin, hindi nila nakikita, pero sa mga nakakarinig, hindi nila maparinggan. Kaya yung mga parable, yun po. So, nagano yung yung volume ko, papurihin po ang Panginoon. Yan po, so kaya ng powers ko. Kasi siya to 27 guys, nahirapan. Yan, kailangan maraming tubig po. So, wag mo nang eto na, magra-rapture na, maawa ka na sa meron kang kamag-anak, ganyan, bilan mo na po ng Firmax, 'di ba? Anim ba natin yung mga milyones natin kung bukas makalawa, nandiyan po na yung rapture. At hindi ka makasama sa rapture, kawawa ka naman sa yung galit ng Panginoon. Di wala din. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon, wag niyo kayo ibabash. Yun po, glory to God. Kaya pag talagang tupa, pag kambing, wala tayong magagawa dyan. Ako talaga, Amisa, tutunganga na lang ako, Lord, bala ka na. Yan, na hindi ko na, parang, kulang na lang, lululuhod ka. Ganyan, di ba? Pero pag, ayaw talaga. Yun po, so purihin po ang Panginoon. Pero syempre, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, binibigyan pa nga sila ng time, ng chance. Yun po, sana ang prayers natin, huwag nilang sayangin yung chance. Dahil sabi nga, diba, baka antayin nila yung mga ngaral, wala ng mga ngaral, kasi wala na yung church. Yun po, so, glory to God. Kaya, habang may time na binibigay tayo ay, ayan, share lang ng share. At, eto nga yung, actually, kinat ko na lang yung yung sinashare ko po dahil nga mahirapan ako magsalita. At saka yun po yung ating data ay baka bigla ding ikat ni Smart. Yun po, so para naman din di ba mag-effort kayo na magbasa. Yan. So at least hindi, tsaka rin yan, paraan din yan para kumbaga makipag-usap sa inyo yung Panginoon na napanood mo lang ako,
eh baka kinakausap ka na ng Panginoon, pero ang masama, yung kaaway bumubulong sa'yo. Wag, wag. Yun po. So, yun yung nakakatakot eh. Dahil ang daya ng kaaway, kaaway nga eh. Pag demonyo, demonyo, wala ka ng ano dyan. Anong gagawin mo? 'Di ba? Layuan mo yung demonyo. Yun. Yun po. So, I mean, makinig ka ng salita ng Diyos. Kaya nga ako, biyaya po ng Panginoon, ayan, sa shoutout ko si Brother Junel, lagi nagsasend sa akin ng link. Yan, hanggang sa rapture, bro. Yun po. Although talagang marami, guys. Sabi ko nga, sa totoo lang, dami pa. Na ano, ako meron dyan, marami ko reserva po. Kaya lang ay tayo'y, tawag dito, hindi, bago ako mag-share ng reel, napanood ko na yun, syempre. Napakinggan ko na. Yan po. So, alam ko na hindi lang kinuha ko yung shinare ko at shinare ko sa inyo. Yung buong mensahe, napakinggan ko na po yun. Di dahil ko na yung sarili ko pag, di ba? Kinuha ko lang yun, hindi ko naman naiintindihan yung mensahe. Di ba? So, yan, mahaba yung mensahe. Kaya nga sabi ko, ako'y bawat galaw ko, yan po, kahit sa paglo-load, mingi tayo ng wisdom. Yan, para hindi masasayang din yung load mo. 'Di ba? So, pera yan eh. Syempre, kailangan natin ng pera. Bagamat, kumbaga, ako ay, hindi na ako nag-iisip anong kakainin ko. Tayo, hindi kaya, 'di ba? Hindi lang yung, kailangan gutom ka, kakain ka ng mga physical na pagkain. Talaga word of God, hindi lang tayo nabubuhay sa gutom ka, gusto mo kumain ng kailangan yung word of God. At pag mabusog ka na, sunod na lang yung yung mga physical na pagkain. So, yun po, hindi natin na talaga palalampasin. Yan nga, biyaya po, bago tayo nagsalita ngayon, kailangan kasi yun eh. Nakinig tayo ng devotion. Yun po. So, at sabi ko nga, marami kong reserva dito. Reserva na, mga mensahe, kahapon, pag uwi, basta makatawan ko, hindi, actually, parang may naipit na ugat, ganyan, yun po. So, hiniga ko na lang hanggang sa umaga, yan. At talagang, biyaya naman ng Diyos talaga, nakikita ko yung kahit ako nag-exercise, ako'y trabaho sa laptop, at yan, salita ng salita dito, na natin yung po ng Pearmax nga. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag marami kayong pambili, hindi ba na kailangan mag-exercise pag ikaw po ay stroke? Yan, pahid ka na lang ng pahid habang na ikaw ay, nasa bahay, ganyan. Pahid ka na lang ng pahid kahit ano pa po ang kalagayan mo, biyaya po ng Panginoon, baka makatulong sa inyo. So, yun. At, yun nga, dahil tayo binigyan ng karunungan, paano nga, kumbaga hindi lang ako nakinig doon sa mga nagsabi na ganito. Dahil nga tayo ay pinapag-pray natin. So, inaral natin. Yan po. Bagamat sabi ko kanina, may mga plus din talaga yung mga MLM eh. Kaya minsan nainis ako talaga dyan. Yan po mahirap pag kailangan talaga yung takot sa Diyos. Yun po. So, pero bayaan ko lang kasi sabi ko, magra-rapture na yun nga, hindi naman tayo pinapabayaan po ng Panginoon. Yan, kaya parang, yung sa akin, yung mga financial, material, hindi ko na masyadong di ba sabi nga ng sa Bible din, kung yung mga ibon sa kalawakan, yan po, hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kay mga anak niya. Di ba? So, hindi ko na yan. Hindi ko na masyadong, tayo yung mga mananampalataya hindi na natin pinaproblema yung kakainin mo bukas dahil bala na yung bukas sa, di ba? Yun, yung sapat na raw yung araw na ngayon. Di ba po? So, hindi ko na pag natulog ka, basta ko na lang, Lord, kumbaga, yun nga, gisingin mo ko sa araw ng bukas, kumbaga yung dalangin mo na bigyan ka ng kalakasan the next day para magawa na naman yung kalooban ng Panginoon. So, yun na lang yung natin. Kasi, tsaka yung pagka tayo nag-rapture, biglang, gusto ko nga sabihin, pag ako'y nawala dito, wag nyo na ako hanapin, sigurado nag-rapture na. Diba?
Yun po, purihin po ang Panginoon. Baka marami na ang magalit sa akin, no? Yun po, so, glory to God. Ay, sinasabi natin na word of God, di ba? So, para lang ako, para lang ako lasing, guys. Di po, ako ay nahihirapan na magsalita. Sabi nga na mahal na DEM, Bishop Jonathan, kahit ibalibag ka pa ng kaaway ng Diablo, pag ikaw po ay ginagawa mo yung tumutupad ka sa salita ng Diyos, hindi ka na dapat mag-worry, di ba? So, yun nga, maging faithful lang talaga. Yan, kaya, ang masama yung puso natin, dayain ng kaaway, na hindi po tayo maging tapat po sa Panginoon. So, biyaya po ng Diyos, kahit tayo, yun nga, kung ano yung, sa mga, ayun naman yung prayers ko talaga. Lord, ako po ay maging faithful sa lahat po ng, sa lahat ng mga, aspeto ng paglilingkod. Yun po, pagkakaloob, pag-akay, Thanksgiving, wala pa tayo. Yun po. So, alam naman yun ng Panginoon. Yan, pagsasalita ng, pag-share po ng Word of God. Ako po ay, yun nga, maging perfect po do. Yun po yung prayers ko. At saka ang prayers natin, ayan, ako handa dito. Yung sa, parang 2 Chronicles ba, 4:10, yung prayer ni Jabez po. Yan ay ilang years ko na pinapag-pray. Nireveal ko na sa inyo, guys. Yan po, purihin po ang Panginoon. So, hindi na natin inano yan, pero alam ko, 2 Chronicles or 1 Chronicles 4:10, yan po. Memorize ko lang yon, pero hindi ko na memorize yung yung, basta alam ko 2 or 1 po. Years ko na sinasambit, palibasa, memorize na natin eh. So, yan. Pero hindi din sa mga nakakarinig po hindi tayo sa ayaw ng Panginoon ng paulit-ulit na pananalangin. Yan po, yung kailangan panalangin na nasa puso. Yan, di ba? So, nililinaw ko lang, hindi ko memorize ko. Memorize ko nga, pero nasa Bible pa rin. Kumbaga, parang life verse mo, di ba? So, wag tayo pilosopo, ha? Okay? Kailangan nasa Bible tayo. Para lang para lang ako lasing. Purin po, Panginoon. Nahihirapan na po ako magsalita. Pero sige lang, para kay Lord to eh. So, ayaw ng Diyos ng paulit-ulit na panalangin. Kasi ayaw niya mapagod ka. Yun lang yun eh. Pag paulit-ulit, walang effort, walang spirit, di ba? So, kailangan, kasi nga, paulit-ulit, kahit ako yung kinagisnan ko, till na, memorize ko pa eh. Yan siya. So, kaya rin yung mga, inaano natin yung mga Bible verse, yan po ay, nalagay na sa puso natin. Yan po, kumbaga memorize by heart. Tama ba yun? Yun po. So, kumbaga kaya nga sabi ko yung, basta yung iba doon, alam ko yung diwa, pero yung yung saktong verse, hindi natin memorize. Abay, ang dami na po nawala sa aking brain. Yan po. So, abay, maawa na kayo sa akin. Ako po yung ako po yung nasa recovery period. Yun po. So, yan po. Kaya, tayo ay, kumbaga, at saka sabi ko kung ako'y nakakapagsalita dito, maniwala na kayo. Ako'y may espiritu ng Diyos. Okay? Ayaba ko. Hallelujah. Hindi po rin po ang Panginoon. Tayo po ay, kasi hindi naman lahat nakakapagsalita, di ba? Mahirap kaya pag di ka sinamahan ng Diyos, di ba? Yung, sabi ko nga sa inyo, pag ang nagsasalita, yung mga, sabi mo ng, nasa artista, ganyan, baka pag-usapan lang natin dito yung kwento na artista. Yun po rin po, Panginoon, nagjo-joke na lang ako na iba, guys. Yun talaga. Kailangan mo nga ng espiritu ng Diyos. Yun po. At kaya, ayokong balik-balikan yung mga, pero sabi ko nga, parable of the sower, sana kayo ay hindi lang nakikinig dito. Yun po, na natuwa lang kayo sa akin dahil hirap na hirap ako magsalita. Sana po to ay may bunga. At saka sana may wisdom kayo na naintindihan nyo yung mga pinagdadadakdak ko dito, guys. Yun po. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinutulak na kumbaga ng Holy Spirit, o 'di ba? Kung inaano ka na, kumbaga ulit-ulit mo ako nakikita, ibig sabihin, eto na yung pakikipag-usap sa iyo ng Panginoon.
mag-action ka na. Okay? Guys, huwag kayo magalit sa akin. Ano bashing po? Warning yon na ano na. So, after nyan, gawa naman po tayo sa Panginoon pa rin. O, diba? Kailangan talaga puro sa Panginoon na dahil nga po, kailangan tayo gumawa. Hindi tayo kailangan manahimik, guys. Sana mamaya makagawa po ako ng reel na, ayan na, hindi, don't close lang, yan, show. Nag-overheat daw. Pero may siguro 7 minutes. Pag talaga ano na, tapos na po. So, God bless po sa inyong lahat. Inunahan ko na. Advance Merry Christmas. Balik tayo bago mag-Christmas po. Yun siya. Para, kasi mapapractice din yung bibig ko magsalita. I mean, para dediretso na. Kasi nga yung Firmax natin ay inaano pa natin, di ba? So, sana nga po tayo po ay tupa sa mga napabaptize dyan at balik na kayo po sa church. Yan po. Kayo po ay you are blessed dahil po kayo ay tinawag po sa tunay na pananampalataya. Yan po ay hindi ko kinakapala ng mukha ko. Ito po ay tunay. Okay po. So, purihin po Panginoon. Di ba sa mga sineshare ko din na ako ay dati ng usi, ganyan. Kailangan kasi yun nga, kailangan mo espiritu ng Diyos para maintindihan mo yung mga lahat ng dumadating sa'yo. Yun po. Dahil kung ikaw ay parang lang, talagang pinabayaan mo yung mga senyales na sa'yo, revelation sa'yo, sayang. Diba? Kasi pinalampas mo yung yung kumagayan, yan nasa church, nagtagal. Dati nasa JOS ako, ngayon naman, di ba? So, God bless po sa mga nag-JOS. So, yan po, nakakatuwa. Alam ko na lahat kayo, goal na po kayo. Yan po, purin po Panginoon. Ikaw ay, yun nga, nabaptize, kanyan. Ako may kinakausap na sana sila ay tumuloy. Kaya ako paulit-ulit na, sana nga po, sabi ko naman sa kanila, papasundo ko sila. Yan po. So, mag-message lang sila sa akin.